you tell us about it? No, I didn't do that at this moment because of they just spoke to me. They want me to help them Okay. in Puerto Rico. But by the way, I didn't confirm anyone. But I just spoke to them. If you need or you want me to support or any idea, okay, I will support them because we are friends, MTI and MU. But at this moment, we didn't agreement by the official yet. But I believe that Puerto Rico, they have so many production. It's really huge and a good kind of production as well. So if they need anything to support, I will help them. But at this moment, I would like to let the host country, they do in Chai first. Okay. And then I will collaborate. Thank So you you. plan to go and visit at least, vacation, have some little Puerto Rican Caribbean fun? Of course, because I promised you I will go to Puerto Rico. Yeah, but I don't know, I go there for working or for Okay. support Miss Universe Thailand. Amazing. Thank you so much. Thank you so much. Hola, Thank you. Puerto Rico. No more Adam, I said. Oh yeah. How you understand? I write in Thai. Yeah? No. I because of I am the people who like to work. But okay, for the official I can say something, but I cannot say something. So that's why I talk to myself. I have so many, like 1,000 words or 10,000 words. Cannot say. This is for safety reason and to release something from my brain, get it out. Yes, I always happy with everything because now is everything is done. By the way, congratulations for Philippines also. Third runner-up. She's a good place. Same as us, like Thailand or Venezuela. Yeah, congratulations for Philippines. Always strong, always top 5. Okay, and she very good. And she very good attitude. I spoke to her. She said, "Okay, Mr. Nawat, I like your organization. I am happy for the third runner-up. Okay, I understand everything," and smile. And yeah, she very nice. She very nice. She very humble. Thank you. Okay. ขอบคุณครับ Support her feeling, her mood, because she of course she I believe that she will a little hope for the winner, but it's not happen. So the first runner-up is almost. So yeah, so she a little upset or sad. So I would like to support. This is done. We cannot do anything. You do your best, and then after this, you're going to work for whatever you can. Is it real? So mga kapolitika, nag-viral po ngayon dito sa mundo ng social media itong pagtatagpo ni Nawat at ni Atisa Manalo. So inyong namang napanood at narinig yung sinabi niya na humanga siya dito sa ating pambato na si Atisa, at na-report nga natin doon sa ating mga naunang talakayan kahapon bago yung pinakainabangan na finale dito sa Miss Universe, at napag-usapan natin yung naging reaksyon ng mga CEO at kasama na dito si Nawat, na kung saan ay titig na titig dito sa naging performance ni Atisa Manalo doon sa kanyang pagrampa sa swimsuit, at the same time doon sa kanyang evening gown competition sa preliminary competition. So ngayon ay tapos na ang Miss Universe, at sabi ni Atisa happy naman siya sa naging resulta kasi na-impress niya ang buong Pilipino, at hindi lang mga Pinoy kundi pati na rin yung mga taga-ibang bansa. So buong mundo ang humahanga dito sa ipinakita ang performance ni Atisa Manalo, and I believe that's all that matters kasi hindi naman nasusukat sa corona ang kompetisyon. So sometimes competing is also losing. It's not just about winning. So at I believe na emotionally, socially, mentally ay prepared naman itong si Atisa dito sa naging resulta, kasi hindi mo makikita sa kanyang aura na siya ay nalungkot, siya ay na-shock dito sa naging kahinat na naging kapalaran ng ating manok sa Miss Universe. So nakikita natin mga kapolitika na masaya at happy itong si Atisa sa kanyang naging journey dito sa Miss Universe. And then ito kasi pagtatagpo ni Nawat at ni Atisa Manalo ay merong mga nagsigawan doon na Miss Grand 2026 daw itong si Atisa. At dahil nga doon sa pagtatagpo ni Nawat at ni Atisa Manalo na nagtatawanan sila doon sa stage,
at tuwang-tuwa sila na nag-usap. Ang espekulasyon ng mga netizen at ng mga Pinoy ay baka sasali daw itong si Atisa sa Miss Grand International 2026. So ang comment na nakita natin yung iba ay sasali daw sa Miss World. So pasok na pasok daw ang beauty ni Atisa dito sa Miss World International. So ano ba yung ating mag-reaksyon mga kapolitika at yung ating masasabi dito sa pagtatagpo ni Atisa at tinutulak na naman siya ngayon dito sa Miss Grand International, at baka pag doon na siya sa Miss Grand ay baka sabihin naman nila na hindi pang Miss Grand yung galawan ni Atisa. So alam ko na ang magiging scenario at alam ko na ang magiging bash na naman ni Atisa dito sa kung sasali siya sa Miss Grand, kasi dito sa Miss Universe ay tinutulak siya nung una, 'di ba, na sumali sa Miss Universe. Atisa pa yung kanilang sinisigaw dati, isa pa daw para dito kay Atisa sa kanyang kompetisyon sa beauty contest. And then nung doon na siya sa Miss Universe Philippines ay binash na naman siya ng mga taong nagtulak sa kanya na sumali dito sa isang prestihiyosong kompetisyon. At mas lalo na umingay yung mga bashers nung bago pa yung preliminary competition doon sa Miss Universe sa Thailand. So ganoon ang laging senaryo mga kapolitikan, na tinutulak siya na sumali dito sa mga competition, iniinganyo, kinukumbinsi siya, and then pag sumali naman na siya is binabash na naman. So might as well na tama na itong third runner-up ni Atisa dito sa Miss Universe. I believe na this is already a big recognition at pagkilala dito sa ating candidate sa Miss Universe. So isa itong makasaysayan, kasi ilang taon na ba ang nakalipas bago nakatungtong ang ating manok sa top 5. So itong pagkapanalo ni Atisa bilang third runner-up sa Miss Universe ay hindi lang ito about sa kanyang ranking dito sa competition, kasi mantakin mo mga kapolitika, more than hundreds of women ang nag-compete, tapos pang-apat ka dito sa lahat ng mga delegates sa MU 2025. So this is already a recognition at appreciation sa ating bansa na naiwagayway mo ng maayos ang bandila ng Pilipinas doon sa international platform. So para sa akin is tama na at hindi na dapat pang sumali itong si Atisa dito sa Miss Grand International, kasi alam ko na naman ang maging scenario. Siguro sa Miss World is pwede pa, yun ay kung makumbinsi nila si Atisa, kasi 28 years old pa lang siya, and the next year 29 years old, and most possibility is 30 years old and below yung kinukuha ng mga prestigious na mga beauty contest. So kung sa Miss World, yun ay depende sa usapan at kung makakumbinsin nila itong si Atisa. Pero para sa akin, ang aking maging opinion ay tama na yung third runner-up dito sa Miss Universe. Okay? So yun ang aking maging opinion at ang aking maging reaksyon mga kapolitika, dahil ngayon ay kinukumbinsin naman itong si Atisa na sumali na naman dito sa mga beauty contest, at ito pang sa Miss Grand International. So para sa akin ay tama na siguro itong kanyang journey, and I believe na graceful exit naman ang nangyari dito sa ating manok sa Miss Universe 2025. So mga kapolitika, kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong magreaksyon dito sa sinasabi ng mga netizen na pinapasali daw nila itong si Atisa dito sa pageant ni Nawat na Miss Grand International, kasi even si Nawat daw ay namangha at bumilib dito sa ganda ni Atisa, at hindi lang sa ganda kundi sa kanyang humility at sa kanyang tinatawag na attitude. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. I'm here with Team Philippines. What can you say about the result? I think Philippines
deserves to win. Yes. Definitely, from the very start, until the end, she got a very good fight. Excellent. Sayang, but what can we do, guys? Congrats. Still celebrate. Congratulations. At least we're on the top 5. Correct. Congratulations, Philippines. Congratulations, Atisa. Yes. So much passion. Love. So much.